Kung iisipin mo, bakit kaya pinahuli siya ni Romualdez? At itiniming, kasi sabi nga nila timing is everything. Tiniming before the voting ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Monday. Pinaputok itong issue na to. Putok na putok to the point. Lahat ng mainstream media sinasalsal ito. Meron silang minsang bigla-biglang pasabog laban sa isang congressman. Bakit? Tapos, yung mga congressman na yun, nagkataon lamang. Nagkataon lamang kasi alam naman natin lahat ng mga congressman against kay VP Sara Duterte. Kaya tuloy ang pananaw nung iba, umaatake ito sa mga congressman because inaatake ng mga congressman si VP Sara Duterte. Which is wrong. Hindi ho yun ang totoong kwento doon. Nagkataon lang na lahat ng congressman ngayon ay against, karamihan pala, ay against kay VP Sara Duterte. Nagkakataon lang yun. At yung mga binabanata nila, hindi ko alam kung ito'y hinihigan ba nila ng pera din. Kasi, sabi nga, let's presume regularity sa ginawa ng NBI. Diba? Kasi remember, there is such thing as presume regularity. Ibig sabihin, hanggang gobyernong gumawa, tama. Unless sabihin ng korte na mali. Kaya nga presume na regular yung ginagawa. So let's presume muna ngayon na tama yung ginawa ng NBI. I-settle muna natin yan. For now, wala pang sinasabing korte. So ngayon, tama ang sinagawa ng NBI. For that matter. Okay? If we're following that kind of logic, therefore, totoo kaya yung mga paratang ng ilan na mga congressman na sila din daw ay inaatake tapos hihingan, i-extort. Yun kasi yung paratang ng ilang congressman. Okay? Na lumalabas daw after nahuli dito kay Romualdez. Pero kung iisipin mo ng mabuti, lalaliman mo pa yung kwento, lalaliman mo pa yung pag-unawa dito sa nangyari. Ang nag-utos o nagsumbong sa NBI na para i-entrap si Mabanta ay ang kampo ng Romualdez. Ibig sabihin, si Romualdez ang nagreklamo, di ba? Yung staff niya ang nagreklamo na hulihin si Mabanta for extortion daw. Okay. So, ibig sabihin, yung pagkahuli kay Mabanta, it's a move from Romualdez. If that is the case, kasi presume regularity, that move against Mabanta is from Romualdez, so definitely, hindi si Romualdez ang may hawak kay Mabanta. Tama, mali. Kasi nga, pinahuli niya eh. And whether it will be dismissed o hindi dismiss ang case, the reputation of Mabanta and the entire PGMN nakakulayan na. Kasi, alam mo, napaka-importante niyan sa mga news, sa mga social media and vloggers, yung reputation. Diba? Alam naman natin yung iba naninira lang ng reputasyon. Yung mag-iimbento lang. Diba? Yung walang ebidensya. Halimbawa, yung may nag-imbento sa akin na meron daw akong anak, sabi ko nga, how I wish. How I wish. Hindi kasi alam nyo naman, di ba, hanggang ngayon, single pa rin tayo. Single, walang asawa, walang anak, wala lahat. Hindi ko alam, hindi ako makabuo. Wala naman kasi ako asawa Ay, hindi talaga tayo makakabuo. Di ba? Pero yung mga ganong klaseng paninira ng reputasyon, walang kwenta yun. Kasi wala namang ebidensya. Unless may lumapit at ito, pina-DNA ko yung anak ko. Nabuntis ng duramo. O nung nag-swimming ka, nabuntis ng ihi mo. Umiihi sa swimming pool. Ayop yan. Pero hindi. Totoo. Yun wala Paninirang reputasyon pero walang kakagat sa ganun.
But this time, merong entrapment eh. Talagang may nangyari. Kasi kung titignan mo, yung mga lumalabas na ebidensya like the video recording, the pictures, the audio recording leads to that eh. Medyo malakas. Para sa akin po para sa akin. Napakalakas na ebidensya na ginawa ng NBI. Now, the process, maybe dun sila nagkamali. Kung matalo man sila sa kaso na to, maybe because of handling of the evidence. Pero kung proof sa media o yung optics sa social media, ang lakas po. Para sa akin ang lakas po nung nangyari. Pero kung iisipin mo, bakit kaya pinahuli siya ni Romualdez? At itiniming, kasi sabi nga nila timing is everything. Tiniming before the voting ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Monday. Pinaputok itong issue na to. Putok na putok to the point. Lahat ng mainstream media sinasalsal ito. Hindi pinagtatanggol, ngunit mas lalo pang idinidiin si Franco Mabanta. Para bagang may kumukumpas na idiin nyo yan, idiin nyo yan, idiin nyo yan. Yeah? Observe, napabalita noon at may mga lumabas din namang ebidensya na ito po ay si Romualdez daw, di umano, allegedly, ay may mga hawak na mainstream media. Di ba? Yan ang picture nun. Kaya lahat ng bira noong panahon na yun, sa mga congressman, sa mga house, tablado ng media. Yeah? Ngayon, napapabalita na magkaaway si Romualdez at saka si Marcos. Ngayon na nilaglag ito, si Mabanta. At napapabalita din naman na ito'y malapit kay Marcos. Sino lang naman ba nagsabi na hindi siya malapit kay Marcos? Yung, media ba? Hindi. Ang unang-unang pumiyok na sinabing, agad-agad talaga. Hindi namin yan, hindi kaibigan niya ni Marcos. Pero it's really obvious na kasinungalingan. Bakit? Mismong sa bahay ni Marcos, nag-surprise birthday party. So, we can say, therefore, kung sa bahay ginawa yung surprise birthday party, alang naman ang nag-surprise nun, si VP Sara Duterte. O sino mang kaibigan ni Marcos. O di sana ginawa sa restaurant. Hindi, ginawa sa bahay mismo. So therefore, abay malapit ito talaga sa Marcos. Pinahuli kaya ni Romualdez si Mabanta dahil hawak siya ni Marcos? At sa paglaglag na ito, kasi remember the issue here is the video, di ba? Na may ilalabas daw against Romualdez. So nilaglag niya na. So binanatan niya na. Para ba i-discredit yung video na yun? Always remember this Pinagyabang pa, sinabi pa, hindi nang pinagyabang, mali. Nagbigay pa ng statement si Franco Mabanta na pag may nangyari sa akin bla 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 ay lalabas ang video. Asan ang video? May nangyari na sa'yo, nahuli ka na, asan ang video? Bakit hindi lumalabas? Yun ba ay sarili mong lakad o inutusan ka ni Marcos na gawin niyang paninikil? Ako'y nagtatanong lang Kasi tila dito naayon sa sinabi ni Romualdez na I will not go down alone. Tila sinasama niya na si Franco Mabanta. I don't know. Remember, the only way para kahit papaano bumaba o ma-acquit si Mabanta ay kung hihina ang ebidensya or
umatras si Romualdez. Come think of this. What if this is the way of Romualdez of saying to Mabanta, ilaglag mo yung amo mo or kulong ka? We have to understand this eh. Si Marcos, wala talagang alam yan pagdating sa politika. Wala ang alam yan. Ang nagpapatakbo ng politika ni Marcos ever since, alam ng lahat ng tao yan, ay si Romualdez. Romualdez is genius pagdating sa politika. Kaya nga nananalo yan eh. Kahit walang kwenta eh. Tuso yan eh. Pagdating sa politika eh. Bakit ko nasabi na magaling yan sa politika? Remember, siya ang ginawang campaign manager mismo ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, meron itong tao na ito. Ngayon, ginamit lang niya sa masama. Pero all this, itong nangyayari na ito, ay mukhang galaw ni Romualdez. Dahil nga nilaglag ni Marcos si Romualdez by how? 1, you hold departure order, ayaw siyang paalisin. 2, freezing the account. Pumitik ngayon si Romualdez. Ganun. Okay. Gusto nyo pala. Ano sabi niya, di ba? I will not go down alone. Sama-sama tayo sa emporno. Ang una niyang galaw ay itong ilaglag yung tao ni Marcos. And maybe, I'm not saying it's going to happen. Maybe, this is just a question. This is just a theory. Hindi kaya gamitin niya si Mabanta para ilaglag si Marcos at sabihin yan ng amo niya? Tapos urong kaso. Di ba? What do you think?